the street. Kasama ang lagpas 5,000 bikers, umikot kami sa Metro Manila gamit ang bisikleta. Ito ay para isulong ang malinis na hangin sa pamamagitan ng hindi paggamit ng degasolinang sasakyan. Sa Metro Manila kasi, ayon sa pag-aaral na isinagawa ng World Health Organization, lagpas na ang dumi ng hangin ng 4 na beses sa itinaktang limit dahil sa mga sasakyang degasolina. Sa pagdaan namin sa Quezon City, dito ko nakita ang isang posibleng solusyon sa pagbawas ng carbon emission, ang electric cars. Dito sa Lamesa Eco Park, imbes na mga degasolinang sasakyan, ito ang ginagamit. Battery powered, so walang emission, walang ingay, and very smooth yung ride. Hindi lang pala nag-iisa ang sasakyang ito. May mga kakambal pa sa Quezon City Circle. Dahil walang gasolina, kailangan lang daw itong i-charge ng 8 oras. At kahit saan ay pwede nang isabak. Hindi siya nag-i-emit ng pollution. Zero, almost zero pollution. I hope this year we can come up now with a unit ready for the market na self-charging na yung kotse. Noong nakaraang taon ay sinubukan na hingi ng permiso ng electric cars para bumiyahe sa publiko. Pero hanggang sa ngayon ay pinag-aaralan pa raw kung handa na ang Pilipinas sa paggamit ng ganitong uri ng sasakyan. Kaya sa kasalukuyan ay pinaparentahan na lang muna ito sa mga gustong mag-joyride sa loob ng Quezon City Circle. Habang inihintay na mabigyang permiso ang mga electric car na gamitin sa kalsada, may paraang naisip ang ilan para mabuwasan ng carbon emission. Tulad ng hydroctane booster. Ang technology actually niya is siya yung kinokontrol niya ang flow rate ng fuel papunta sa engine. Kapag kinabitan raw ang sasakyan nito, malaki ang maitutulong. Imbis na malaki ang marami ang fuel na nagagamit natin, dahil 50% ang nagagamit na lang natin ng gasolina, konti na lumalabas sa emission. Bukod sa kinikilala ito sa ibang bansa, sa kasalukuyan, unti-unti na rin nakikilala ito sa Pilipinas at sinusuportahan ng ilang motorista. Oras na para ipagpatuloy ang biyahe. Pero siyempre, para malakas, kailangan mag-recharge. Saging. Si rich in potassium ang saging. So, sa halip ng energy bar na mahal, ito ang cheap version natin ng energy bar sa Pilipinas. Saging. Siyempre ito biodegradable, di ba? Pero it doesn't mean na itatapon mo kahit saan-saan, di ba? Normally, meron tayong tinatawag na waste segregation. Bubulok, pinalagay. Mas maganda yung kinokompost para hindi na kailangan sunugin. Nakakasira din ang environment yung pagsunog. Sa patuloy na pag-iikot, nakalulungkot mang isipin dahil sa problemang dinulot ng mga usok sa kalikasan, maging ang kalusugan natin ay sinisingil. Maraming tao nakakasinghot ng dumi na yan, ng particulate matter na yan. Ano? At epekto niya sa katawan, hinihika, napapadali yung buhay ng tao. Alauna na ng hapon natapos ang paglilibot. Pagod man ang bawat isang lumahok, sana ay naiparating ang adhikain na ipaalala sa mga tao ang kahalaga ng malinis na hangin. It's symbolically gusto nating mabalik ang malinis na hangin sa Maynila para bumalik ang mga litap-tap, para hindi tayo maglaho ang mga Pilipino o ang mga tao na tulad ng litap-tap. At hindi dumating ang panahon na kailangan pang bilhin ang malinis na hangin. Ito si Romy Carbuse, born to be wild.